Pangalawa, build only on Christ. So kung ang Diyos ang nagpapalago, saan kaya niya tayo gustong itayo? Ano ang foundation ng growth na ito? Kasi hindi sapat na lumalago ka lang. Ang tanong, saan ka dapat lumalago? Kanino ka nakatayo? Anong pinanghahawakan mo? Anong pinagtitiwalaan mo? Kapag may challenges, kapag may guilt, kapag may temptation, kapag may spiritual battle, kapag may failure, saan ka nakatayo? Kaibigan, tumayo ka sa Panginoong Hesus. Siya ang foundation. Siya ang bato na foundation natin na matibay. Basahin natin yung 1 Corinthians 3:11. Sapagkat wala ng ibang pundasyong maaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. Wow! Sobrang direct. Sabi ni Pablo, wala ng ibang pundasyong maaring ilagay. Hindi niya sinabi, mas maganda kung ang Panginoong Hesus sana yung foundation. Hindi niya sinabi, isa ang Panginoong Hesus sa mga posibleng foundations. Hindi niya sinabi, gamitin mo si Lord kapag hindi na gumagana ang ibang foundation mo. No. Ang sinabi niya, walang ibang pundasyon. No other foundation. Isa lang. At ang foundation na yun ay ang Panginoong Hesus. At pansinin natin, sabi ni Pablo, maliban sa nailagay na. Meaning, hindi tayo nag-imbento ng foundation. Hindi tayo ang gumawa ng paraan para maligtas. Hindi tayo ang nag-design ng salvation plan. Hindi tayo ang nagsabi, Lord, ito yung terms ko. No, God has already laid the foundation. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng foundation at ang foundation na yon ay hindi religion, hindi pastor, hindi church attendance, hindi good works, hindi sincerity, hindi family background, hindi ministry involvement. No, ang foundation ay ang Panginoong Jesus. Kuya Mike, ibig sabihin, hindi na mahalaga yung obedience, good works, ministry, prayer, Bible reading, at discipleship. Yes, mahalaga ang mga yun. Pero hindi sila ang foundation. Bunga sila, fruit sila, response sila, byproduct sila. Pero hindi sila ang basihan ng salvation natin. Hindi tayo tinatanggap ng Diyos dahil nagbasa tayo ng Bible. Nagbabasa tayo ng Bible dahil tinanggap na tayo ng Diyos kay Kristo. Hindi tayo pinatawad dahil nag-serve tayo. Nag-serve tayo dahil pinatawad na tayo. Hindi tayo minahal ng Diyos dahil naging obedient tayo. No. Nagiging obedient tayo dahil nauna na tayong minahal ng Diyos. At dahil mahal natin siya, nagiging obedient tayo. So, ibig sabihin ng build only on Christ ay ang Panginoong Hesus lamang ang dapat maging source, maging center, maging security at confidence ng ating salvation, faith, identity, church life, discipleship, ministry, hope, at eternal future. Walang tao, religious system, good work, human wisdom, emotional experience, tradition, leadership, ministry success, moral performance, family background, o personal sincerity ang pwedeng maging pundasyon ng kaligtasan, kundi si Kristo lamang. Bakit importante na maunawaan natin ito, kaibigan? Kasi marami sa atin hindi naman sinasabing ayaw natin kay Lord. Ang danger ay hindi yung pag-reject natin kay Lord. Alam mo kung anong danger? Ay yung Lord Jesus plus. Jesus plus my works. Jesus plus my goodness. Jesus plus my church attendance. Jesus plus ministry. Jesus plus my ability to lead. Jesus plus my sacrifice. Jesus plus my family background. Jesus plus my performance. Kaibigan, tanda mo ito. Kapag nilagyan mo ng plus si Lord bilang foundation ng salvation mo, hindi mo pinapatibay ang gospel. Pinapalitan mo na ito. Si Lord, okay yan, naniniwala ako sa Kanya. Idadagdag ko siya sa akin mga pinapaniwalaan. No, mali. Sabi ni Charles Spurgeon, the foundation of the gospel is one, namely Jesus Christ. At sinabi rin niya, there never were two gospels, for there never were two saviors. Kaibigan, isa lang ang savior. Kaya isa lang ang foundation. Kaya kailangan natin tanongin yung sarili, anong foundation mo ngayon? Kapag nag-fail ka, saan ka tumatakbo? Kapag nagkasala ka, anong unang ginagawa mo? Magpapanggap ka ba? Magsi-self-condemn ka ba? Magtatrabaho ka ba para bayaran yung nararamdaman mong guilt? Magmi-ministry ka ba para bumawi kay Lord? O tatakbo ka kay Kristo, aaminin mo, magsisisi ka sa kasalanan mo at muling kakapit sa grace niya. May dalawang lalaki sa church, si Paul at si William. Gusto nilang maging godly men. So, nag-meet sila regularly para mag-pray, mag-encourage, mag-set ng goals, at maging accountable sa isa't isa. Si Paul may struggle sa pagmumura.
at gustong-gusto niya matigil ito. Kaya gumawa siya ng rule. Every time na magmumura siya sa buong linggo, maglalagay siya ng $5 sa offering. First week, ang bayad ni Paul ay $100. Wow, grabe. Imagine mo yan. Ibig sabihin, maraming beses siya nadapa sa pagmumura. Tapos dumaan ng ilang linggo, nag-improve siya ng konti. Pero hindi pa rin niya makuha talaga yung victory na gusto niya. Palagi pa din siya nagmumura. Kahit alam niya may cost ito na binabayaran niya linggo-linggo. Now, ito yung nangyari. Noong ika-4 na week, sinabi ni William, babaguhin natin ang deal next week. Pero, hindi ko muna sasabihin sa'yo kung paano. Magtiwala ka lang sa akin. Mas magiging magaan ito para sa'yo. Pero, mas magiging mabigat din ito sa ibang paraan. Alam mo, pagdating ng Sunday, umamin ulit si Paul. Nakapagmura na naman ako. Alam mo, nilagay ni William ang kamay niya sa balikat ni Paul at sinabi, Paul, sinabi ko sa'yo na mas gagaan ito para sa'yo. Pero mas magiging mabigat din sa ibang paraan. Ang tawag dito ay grace o biyaya. Then, kinuha ni William yung checkbook niya. Kumuha siya ng cheque para sa church. Pero blank ang amount. Ibinigay niya yun kay Paul at sinabi, may kabayaran pa rin ng kasalanan mo. Pero para sa'yo, libre ito. Sagot ko na ang bayad. Ilagay mo na lang yung halaga. At sa susunod na linggo, may mas marami pang grace o biyaya ang matatanggap mo. So, dumaan ang unang linggo ulit. Ang grace na ipinakita ni William ay nagkakahalaga ng $55. Grabe, ibig sabihin, nagmumura pa rin si Paul. Pero, kumonti na. Hindi na $100. So, siya yung nagbayad. Ibig sabihin, talagang palaging nahuhulog sa pagmumura pa din si Paul. Noong ikalawang linggo, bumaba, naging $20 na lang. Ibig sabihin, may progress na. Tapos, binayaran ulit ni William. Pero, noong ikatlong linggo, grabe, wala na. Napagtagumpayan ni Paul ang pagmumura. Bakit? Nakita niya na ang kasalanan niya ay may kabayaran. Pero hindi siya binago ng pagbabayad niya sa cost ng kasalanan niya dati. Kundi binago siya ng grace na ipinakita ni William sa kanya. Hindi niya kinaya na makita na ang kasalanan niya ay binabayaran ng kaibigan niya. Now, alalahanin mo ito, kaibigan. Ang kasalanan mo at kasalanan ko ay may kabayaran. May halaga. Hindi joke ang rebellion. Hindi simpleng pagkakamali lang yung pride natin. Yung lust, bitterness, unforgiveness, hindi yan simple. Dishonesty, envy, and selfishness, may cost ang sin. Pero sa cross, ang Panginoong Jesus ang nagbayad lahat niyan para sa atin. Libre, binigay ang grace. Pero hindi ito mumurahin o cheap grace. It cost the blood of Christ. Kaya kapag sinabi nating build only on Christ, hindi ibig sabihin, okay lang magkasala kasi may grace. Hindi. Ang tunay na grace, binabali yung puso natin. Yung grace niya ang nagbabago sa atin. Kapag nakita natin ang laki ng pagmamahal ni Lord, nagiging broken tayo sa kasalanan. Araw-araw natututo tayong umamin. Lord, makasalanan po ako. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Salamat po sa grace mo. At habang lumalalim ang pasasalamat natin sa grace, lumalago yung pagmamahal natin sa Diyos. Lumalago ang pagkamuhi natin sa kasalanan. Lumalago yung obedience natin. At lumalago ang Christ-likeness natin. Kaibigan, tandaan mo ito. Hindi tayo lumalayo sa kasalanan para bilhin ang grace. Lumalayo tayo sa kasalanan dahil binili na tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang grace. Kaya kung may kasalanan kang tinatago, huwag mong gawing foundation yung pagtatago. Hindi ka gagaling doon. Kung may guilt kang dinadala, huwag mong gawing foundation ang pagbawi. Hindi ka maliligtas doon. Kung may ministry kang ginagamit para takpan yung brokenness mo, huwag mo gawing foundation yung service. Mapapagod ka lang dyan. Aayaw ka rin. Kung di, anong gagawin mo? Lumapit ka kay Kristo. Umaming ka, magsisi ka. Tanggapin mo yung grace at hayaan mo ang grace ang magbago sa'yo. Alam mo, may isang barko yung lumubog dahil sa lakas ng bagyo. Isang bata ang natangay ng alon mula sa barko at kalaunan napadpad siya sa isang malaking bato. Buong gabi siyang naroon, nanginginig sa lamig at takot na takot. Kinabukasan, nakita siya ng mga nagre-rescue. Tinanong siya, hindi ka ba natakot? Hindi ka ba nanginig dahil sa bagyo? Alam mo, sumagot yung bata, opo, natakot po ako. Nanginginig nga po ako, buong magdamag. Pero, yung bato na kinakapitan ko po, hindi po nanginig. Kaibigan, ang ating matatag na pundasyong bato ay ang Panginoong Hesus. Pwede kang manginig
manginginig. Pwede kang matakot, pero hindi manginginig yung rock, yung bato. Pwede kang umiyak, pero hindi nagigiba ang foundation. Pwede kang matakot, pero hindi natitinag si Lord. Pwede kang dumaan sa financial storm, family storm, emotional storm, gambling storm, health storm, ministry storm, spiritual battle, temptation and discouragement. Pero kung si Kristo ang foundation mo, hindi ka mawawala. Hindi ibig sabihin hindi ka masasaktan. Hindi ibig sabihin hindi ka matatakot. Hindi ibig sabihin hindi ka mapapagod. Yung bata, nanginginig siya buong gabi. Pero ang difference, hindi siya nakalutang sa alon. Nasa bato siya. Ganyan ang Christian life. Hindi tayo exempted sa storm, pero in Christ, hindi tayo foundationless. May isang ministry na ginagawa worldwide ang ating mga kapatiran. Ito ay yung pagpapanood nila sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoong Yesus. Ang title nung pinapanood nila sa mga tao ay Jesus Film. Isang araw, habang pinapakita nila yung Jesus Film na pelikula sa isang refugee camp sa Mozambique, take note, marami sa mga tao roon na hindi pa talaga naririnig yung gospel o mabuting balita. Habang pinapanood nila ang Panginoong Yesus, ay na-inlove sila sa Kanya. Kaya na makita nila na inaresto ang Panginoong Yesus, binugbog at dinala para ipako sa krus, grabe, nagsimula silang umiyak at humagulgol. May mga tumakbo papunta doon sa screen. At dahil sa iyak at alikabok sa buong paligid, hindi na maituloy muna yung film. Kaya pinatay muna yung projector. For more than 30 minutes, ang mga tao nakaluhod, umiiyak, nagko-confess ng kanilang kasalanan. Kahit yung mga ministry workers, yung mga counselors, habang lalapit sana para pag-pray sila o mag-pray, sila rin ay napapaluhod, nagko-confess at nag-glorify sa Diyos. The sense of God's presence, His power, and holiness was so great na walang magawa ang mga tao kundi umamin ng kasalanan nila. Eventually, binalik yung film para makita nila yung ending ng story. At hindi nagtapos sa death ang story. Nakita nila na ang Panginoong Yesus ay muling nabuhay. At dahil dito, grabe, nagsayawan sila, nagsigawan sila, naghalakhakan yung mga tao sa tuwa. May nagtalunan, nagsigawan sa galak at noong inimbitahan sila kung nais nilang tanggapin ang Panginoong Yesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, ay halos lahat sila nag-respond na may pananampalataya. Noong sumunod na linggo ay may 500 na bagong mananampalataya ang umattend naman ng worship. Wow! Bakit mahalaga ang story na ito sa point 2? Kasi hindi human personality ang foundation ng salvation nila. Hindi programa. Hindi emotional manipulation. Kundi nakita nila si Lord. Nakita nila yung holiness ng Diyos. Nakita nila yung kasalanan nila. Nakita nila yung cross. Nakita nila yung resurrection. At doon sila tumugon. Kaibigan, kapag ang Panginoong Yesus ang foundation, hindi mababaw yung repentance. Hindi lang, Lord, sorry kasi nahuli ako eh. Hindi lang, Lord, sorry kasi may consequence. No. Kapag nakita mo si Kristo sa krus, sasabihin mo, Lord, kasalanan ko yung pinasan mo. Kasalanan ko ang binayaran mo. Ang grace mo, ang buhay ko na ngayon. At kapag nakita mo yung resurrection, sasabihin mo, hindi ako mananatili sa dating buhay. Buhay si Kristo, kaya may bagong buhay para sa akin. Kaibigan, build only on Christ. Ito yung dahilan kung bakit hindi tayo susuko kapag may storm. Ito yung dahilan kung bakit hindi tayo magyayabang kapag lumago na tayo. Ito yung dahilan kung bakit kaya nating mag-repent. Ito yung dahilan kung bakit kaya nating lumaban sa kasalanan. Ito yung dahilan kung bakit kaya nating magpatuloy. Kaibigan, kung ang worship natin hindi built on Christ, performance lang ito. Kung ang preaching natin hindi built on Christ, motivational talk lang ito. Kung ang discipleship natin hindi built on Christ, behavior management lang ito. Kung ang mission natin hindi built on Christ, activity lang yan. Kung ang app, media, Bible study, mission group, worship team, prayer team, leadership natin, hindi nakatayo kay Kristo, busy tayo pero hindi faithful, nako, puro performance lang yan. Puro mechanical lang yan. Kaibigan, build only on Christ.